Dahil kay Idol na kilala yung suka, nagkaroon ako ng market. So kaya pala suka, anong special dito sa suka mo? Na wala. Ang tatay ko ay sa ibang bansa nawala na namatay. Hindi, ang hirap ng kwento, pang MMK din to. Grabe ako yung naiiyak. Kasi nai-imagine ko kung sa akin yung nangyari, ang hirap. Nakabalot siya ng kumot na puti. Kaya lang talagang parang ano na siya, yung parang kahoy. Yes, welcome back to Kakonsis Channel. So nagbabalik ang Kapakpak Talks for today's vlog. Our guest for today is Tito Pogs! So Tito Pogs, ano yung channel mo? Tito Pogs TV? Tito Pogs TV. Tito Pogs TV. So isa siya, sa mga hindi nakakilala, isa po siya sa Snowbird family dito sa Laguna branch. Tama po? So taga saan po ba kayo dito? Dito sa barangay din to. Dito lang din. So ayan, sa Patimbaw. mga sa Patimbaw din. So nandito kasi kami sa Patimbaw mismo. So ayan, sa mga hindi nakakilala, Tito Pogs, pwede ka po bang magpakilala? Bali, ako nga po pala si Aldwin Jekyll Tolentino. Ang channel ko ay Tito Pogs TV sa YouTube at Tito Pogs Tolentino sa Facebook po. Wow, ano pangalan mo? Aldwin Jekyll Aldwin, ang Tolentino. lapit sa Tito Pogs So bakit Tito Pogs? Bali kasi ang palayaw ko kasi Pogi. Wow! Pero palayaw lang yun. Pero hindi totoo. Yun. Masyado mo na dinadown ng sarili mo Kaya naano ko lang na Tito Pogs kasi yun nga. Pogi kasi naiilang ako minsan na ang pangit-pangit kasi nakakawag akong Pogi. Parang hindi ka confident na tawagin Tito Pogi. Ganon, Tito Pogs ganon, na ganon. lang. Oh, so ayan, so kailan po kayo nag-start mag-vlog? Nag-start ako 2019. One of the OGs din. Pero nung time na yon, ano pa lang, parang upload lang. Tapos yung kung ano yung parang raw vlog na ginagawa ko, yun lang. Wala akong alam sa YouTube, ganon. Tapos hanggang sa 1 year, after 1 year noon na yun nga, nakilala ko na nga sila Kuya Bidogs, pero matagal ko na rin pinapanood si Idol na sa YouTube. Tapos nun nga, nung nakilala ko na nga sila Kuya Bidogs, sila Tim, sila Daddy Nick. Ayun, doon na nagsimula na bumalik ulit ako sa pagbablog. So magkakilala na kayo ni Kuya Jeff personally, no? Kasi nakakapunta ka na sa Bukana. So paano po kayo nagkakilala ni Kuya Jeff? Bali, nagkakilala kami ni Idol, nung siya ay nagpupunta kila Tim. Nung napunta siya, di ba, nag-ano sa complex. Anong nito lang? Nung editor pa ako nun? Bago lang. Hindi pa nung 2019, 2020. Hindi pa. Kung pinapanood ko pa lang noon. Tapos hanggang sa nun niyang napaano na nga rito si Idol, lagi na rito sa Laguna. Yon. Kumbaga sa sabi ko, pagkakataon ko na to pagkakataon ko na to na makilala yung idol ko. Yes. Ay di, lagi ako nakabang doon sa bahay nila Tim. Inaabangan si Idol. Minsan kasi, di ba, puyat. Di, tapos may trabaho ko. So, ginagawa ko bago ako pumasok sa trabaho. Punta muna ako kila Tim. Aabangan ko, baka sakaling makita ko. Yung ganung bagay. Tapos, pagka malalaman ko na nasa complex, pupunta ako ng complex. Pero, hindi pa ako nalapit. Hindi pa ako, pinapanood ko pa lang. Kung sana yung idol ko nandun. Kaya masaya na ako nang makita. Ganoon. Pero hindi pa kayo magkakilala ni Kuya Tim personally, no? Nagkakakwentuhan na kami, nagkakausap. Bakit hindi ka na nag-message kay Kuya Tim? Nahihiya ako. ka? Nahihiya ako. So talagang inaabangan mo siya. Yung makita ko lang si Idol noon. So solid na solid si Tito Pogs kay Kuya Jeff. So nung kailan kayo first meet talaga na nagkausap sa complex din? Nagkausap kami ni Idol. Nag-offer sa akin si Daddy Nick na pumunta ng Bukana. Okay. Yun. Pumunta ka na doon sa Tapos Bukana. sumama ako noon. Sabi ni Daddy Nick noon, tsaka ni Kuya Bidogs, ay bakit daw hindi ko i-grab yung pagkakataon na pumunta ng Bukana. Tapos sabi ko, sige, a-absent muna ako. Sabi ko, sige, sasama ako. Tapos nung time na yon ay
gabi nung kami dumating sa Bukana, yun yung unang-unang dala ko ng suka kay Idol, yon. Yung unang-unang dala ko ng suka na nagustuhan naman ni Idol. Anong tawag niyo, Kuya Bidogs, kay Tito Pogs sa suka? Anong tawag mo kanina? Yung sa suka? Yung sa suka, sabi mo, parang may tinawag ka na parang binasagan mo siya sa suka. Suka Master. So kaya pala Suka Master kasi lagi ka nagdadala ng suka. Bakit? Saan nanggagaling yung suka na binibigay mo? Ayun, yung suka, kumbaga parang yun yung product. Pakita natin ang sample. Kayo gumagawa nito? Wow! So guys, sa mga gusto bumili, ayan. Sila mismo ang gumagawa ng sukang ito. Ito to. Kayo mismo nagagawa nito? Wow, gusto to ni Kuya Jeff. O kaya Suka Master, mukhang masarap. Ay, sobra. Pag natikman nyo po. So, nag-ship ka ba or May mga, deliver? yun na nga, isa rin yun sa naging way na nakapagpa-ship ako ng suka. Yung ibang mga subscriber ni Idol na sa Baguio, Wow. sa Bicol, tapos meron ako sa Zamboanga. Nakapagpa-ship ako na dahil dyan sa suka, dahil kay Idol. Hindi ba siya mahirap i-ship? Hindi ba mababasag? Nilalagay sa may bubble wrap, tapos ikinakahon, tapos bali ang niya tinitimbang, hindi per box. Okay. So tinitimbang may siya. specific na weight lang na pwedeng i-deliver. So masasabi mo ba na hindi lang sa YouTube sa'yo nakatulong si Kuya Jeff, kundi dito sa business nyo din? Oo. Lahat na naitulong ni Idol sa akin. Kasi yun, nakilala yung suka ko dahil din kay Idol. So guys, kung gusto nyo umorder ng suka, saan po kayo pwedeng kontakin? Sa page ko sa Facebook, yun nga yung Aldwin, yung Tito Pogs Tolentino. Tito Pogs Tolentino. Ilagay ko dito yung kanyang page tsaka sa description. So kung gusto nyo umorder, magkano ba to Tito Pogs? Bali yung isang boting ganyan ay 150. O 150 guys, murang-mura, templado na siya. And madami talaga. Gaano ba to kalaki? Anong ano niya? Bali 1 liter. 1 liter. 1 liter for 1 only liter. 150 pesos. And nag-ship siya national, buong Pilipinas, sa buong Pilipinas. Oo, kasi si Mami Kay din. Sa ibang bansa din? Nagdala Wow, nakakapag-ship pagpadala din din pala kay sa ibang Mami Kay. bansa. So guys, sa mga taga-US, pwedeng kung saan man pwedeng umabot yung shipment, LBC or any pwede kayong umorder. Pwede din pala internationally. So, Tsaka habang tumatagal, lalong sumasarap. yes. So, pwede ko ba may tanong, so, anong special dito sa suka mo na wala sa iba? Kung bakit siya masarap, kung bakit siya gustong-gusto ni Kuya Jeff? Iyon, kasi pure natural. Saan po ba nanggagaling ang suka? Sa nyog. Bali, sukang nyog siya. Tapos, yung ingredients niya ay luya, papaya, pipino, sibuyas, bawang, tapos igagrind yun. Lulutuin, tsaka niluluto pa. So, madaming proseso Maraming pala bago proseso, siya oo. maging suka. Kaya medyo may price din kasi yung proseso talaga. Tsaka quality talaga, masasabi mong quality na masarap. Hindi ko pa ito na-try, pero siguro nagkaganto na ka sa amin, hindi ko lang alam na galing kay kasi Tito Pogs. nung nakailang dala ko kay konsihal. So pumunta na kasi siya sa Bukana, parang hindi kami nag-meet. Parang first meeting namin nito ni Tito Pogs. Ngayon. Kasi sabi ko kay Kuya Tim kanina, pinapapunta niya daw si Tito Pogs. Sabi ko, wait lang, search ko muna si Tito Pogs, parang hindi ko pa siya nami-meet. So ayan, first meeting nga namin ngayon ni Tito Pogs. Pero lagi siya nababanggit ng tatay pag pupunta. Sabi, pupunta si Tito Pogs. Yun, pero hindi kami nag-meet. So ayan guys, kung gusto niyo order ng suka, message niyo na siya sa kanyang Facebook page. Tito Pogs Tolentino. Ayan. Yes. Tito So Pogs. ayan, napunta na tayo sa sa suka. Suka. So nung pumunta ka sa Bukana, hindi ka pa monetize no? Hindi pa. Pero ngayon, sumasahod ka na sa YouTube. Nakasahod na ako. Nakasahod na ako. Tapos, yun nga, nung una kasi, wala dahil wala nga akong alam sa YouTube nga. Basta ang alam ko lang, mag-upload lang ng mag-upload. Tapos nung nakapasok na nga ako sa Sword Family, doon ko lang nalaman na may proseso pala.
Oh. Ayun, tinuro nila sa akin na yung YouTube studio, doon mo mamomonitor yung channel mo, doon mo makikita kung paano umaangat, yung ganon. Umaambon, guys. Ambon. Umaambon. Hindi pa. Umaambon na yan. Oh, sige. So, ayan, may sasabi mo ba, Tito Pog, sa may naitulong na sa'yo yung pag-YouTube? In what way? Yung sinahod ko, ayun, panggasto sa bahay. Tapos, pangalawa, nakilala nga yung suka. Yung suka, dahil kay Idol, nakilala yung suka, nagkaroon ako ng market. Lumakas yung market. Kaya nakatulong talaga yung YouTube. So, ayan. Thank you sa pagbibigay ng suka ni Tito Pogs. So, nakasali ka na ba sa challenge? Hindi pa. Gusto mo sumali? Nasabihan na ako na kung gusto ko sumali. Kaya lang, sa ngayon kasi, medyo busy sa trabaho. Ano po ba ang trabaho? Katulad din ni Idol, family driver. Okay. So, ano po ba si Tito Pogs? Ano yung itsura ng buhay mo na hindi nakikita sa vlog? Ayun, may 2 anak. Tapos, wala nang magulang. Ang tatay ko ay sa ibang bansa namatay. Kaya medyo mahirap sa amin na tanggapin kasi halos 1 buwan bago namin naipauwi. Kailan po ito nangyari? Medyo matagal na, hindi ko natanda. Namatay siya sa ibang Saudi. bansa? Sa Saudi. Yeah. Pwede ko po bang maitanong yung cause of death? Inatake sa puso. Tapos matagal niyo po bago siya Kasi inabot ng holiday, nag-November, tapos December yon, December. Kaya hindi, halos January na naiuwi. Ayun. So, pwede po bang may tanong kung anong feeling ng gano'n na wala na yung tatay mo, nasa malayo siya, tapos nahirapan pa kayo bago siya iuwi? Mahirap kasi gawa nga ng gusto nga kasi namin makita na yung tatay namin ay syempre yung parang yung ibubur, ayun, medyo lumalakas. Alright guys, sorry for the interruption dahil umuulan, nag-change location kami. So, ayan nga, pwede po ba pakiulit? So, ano feeling nung nawala yung tatay mo, nasa malayong lugar siya, tapos nahirapan pa kayo bago siya may uwi? Yun nga, sa sa pamilya namin napakahirap kasi unang-una, alam na namin na patay na siya. Tapos hindi namin siya makapiling dahil nasa Saudi, nasa ibang bansa. Tapos meron pang mga nagsasabi na pagka daw doon namatay yung tao ay pag dinala na daw dito sa Pilipinas, minsan daw ay kulang-kulang yung parte ng katawan. Yun lalo yung naging pahirap sa amin. Parang nag-overthink kayo na talagang kailangan naming magpursige na maiuwi ka agad. Kaya lang wala talagang chance na maiuwi kasi nag-holiday. Kaya ang ginawa namin, naghintay lang talaga kami na dumating yung araw na maiuwi sa Pilipinas. Tapos nung naiuwi na sa Pilipinas, na nakita nga namin na talagang pinabuksan ko kaagad. Buo naman, okay naman. Saan nakalagay siya? Sa metal casket. Ganon. Tapos nakabalot siya ng kumot na puti. Kaya lang talagang parang na siya, yung parang kahoy. Kasi matagal na. Matagal na kasing nasa freezer. Kaya mas lalong mahirap tanggapin. Kaya nung nakaburol, naka-close na lang. So, anong feeling nung sinalubong nyo? Anong feeling nung umalis siya, masigla siya, masayahin, tapos nung umuwi siya, nasa ganun kalagayan siya? Kasi nasanay kami na magkakapatid na kada aalis ang tatay ko, ihatid namin sa airport na masaya kami. Tapos, yun yung last na kakaunin namin ng nakakahon. Yan. Talagang hindi namin napigilan na umiyak nung inilalabas na doon sa parang labasan ng yan. Tapos nakita pa namin na doon siya nakahiga. Yan. Kaya mahirap. Siguro kung sa akin nangyari, hindi ko kaya. Siguro parang magwawala ako on the spot na gano'n yung makikita ko. Ang hirap nun. Kaya naman doon sa nanay ko, nitong ang last 3 years, bago siya nawala, talagang ibinuhos naman namin.
yung kaming magkakapatid ay talaga inalagaan namin. Kasi So- gawa nga ng na-experience namin sa tatay ko na hindi namin siya naalagaan. Gawa nga ng nasa ibang bansa. So, wala na din po yung nanay. Kaya kami na lang magkakapatid. So, bago ba nawala yung tatay mo, meron bang naging parang premonition or nagkapaalamanan po ba kayo? Wala eh, wala. Biglang-bigla. Bigla lang. Kasi ang ano talaga nun, usapan, last na alis na lang niya. Oh. Kasi gawa ng mayroon na siyang nararamdaman. So, sabi niya, para daw matapos yung bahay, aalis pa siya ng isa. Tapos, yun, hanggang sa after 2 months, nung pagkaalis niya, kinokontak siya ng nanay ko sa Saudi. Hindi na siya sumasagot. Tapos hanggang sa nung pinuntahan siya ng mga kasamahan niya sa trabaho, nakita na lang na doon sa kwarto niya, nakatungo siya doon sa computer, nakaharap sa computer. Parang 3 days pa bago siya nakita. So hindi po agad na lang. Grabe, ako yung naiiyak. Kasi nai-imagine ko kung sa akin yung nangyari, ang hirap. Kaya ang napakahirap sa kalagayan namin, tulad ngayon na wala na kaming magulang. So dapat pala, hindi na siya alis. Last na dapat niya yun na alis. Tapos hindi na kinaya, hindi na So may pagsisisi po bang naganap noon? Wala Time naman. na yun. Kasi dapat hindi na siya alis pero umalis pa siya eh. Wala naman. Wala naman. Kumbaga sa kasi ang niya, malakas naman eh. Kaya lang, ang talaga niya ay nag-request pa siya ng isang alis pa. Ayun. Ay kami naman, sanay naman kami na nasa ibang bansa siya. Panatag kami. Yun lang, hindi lang namin kinaya nung doon siya nawala. So nung time na, 'di ba, hindi niyo nga ma-contact tapos paano 'yun? Paano niyo may kinontak kayo na katrabaho niya na pinatignan niyo? Kaya Buti may kakilala kayo. Bali, ang kasi ay yung mga kasama niya kasi sa trabaho, meron ding mga taga Santa Cruz. So, nag-aano kami na hindi namin makontak yung tatay namin. Tapos, nakipag-ugnayan kami doon sa pamilya nung kasama ng tatay ko dito sa Santa Cruz. Tapos, nag-report nga doon. Tapos, nung nag-report doon, sinabi nga na 3 days na daw hindi pumapasok. So, ginawa nung opisina, nagpapunta ng tao doon sa bahay, doon sa Tapos, doon na nga nakita na nakatungo doon sa sa harapan ng computer. Bukas pa yung computer. Na wala na talaga. Talagang biglaan. Bigla. Talagang inatake. Grabe, ang hirap. Medyo malungkot. Oo. Ako yung naiiyak, na-imagine ko kasi kung sa akin yung nangyari kung tatay ko yun. So, wala na naman tayo masyadong katanungan kay Tito Pogs. May gusto ko bang sabihin sa tatay mo na hindi mo nasabi bago siya nawala? Yun lang, yung hindi ko nasabi nga noon nung siya'y buhay pa at nung siya'y umalis. Kasi umalis siya na nasa nasa trabaho. Yun nga. Hindi ka nakapaghatid bago siya umalis? Hindi ako nakapaghatid doon kasi nasa trabaho nga ako. Tapos yun nga, ang gusto kong sabihin na mahal na mahal kita, sabi ko, mahal na mahal kita, tay. Humihingi ako ng pasensya dahil hindi ako nakapagpaalam o nagkaroon man ng dahil sa trabaho. Ayun. Kaya humihingi ako ng pasensya. Pero alam mo naman, tay, na mahal kita. Ako yung iiyak. Sabi ko hindi ako iiyak. Sabi ko malalim yung luha ko. Pero ang hirap kasi. Magulang. So kahit talagang matanda ka na, talagang magulang pa din yung hahanap-hanapin mo. So sa nanay mo naman, na talaga namang wala kang pagsisisi na ginawa niyo naman yung best niyo bago siya nawala. Talagang halin-hina kami magkakapatid na alagaan sa bahay, kung anong hilingin, binibigay namin. Tapos hanggang sa mawala, kasama kami. Kasama kami.
So parang bumawi kayo dun sa nanay niya sa hindi niyo nagawa dun sa tatay. So ayan, hindi ko napaiyak si Tito Pogs pero napaiyak niya ako sa kwento niya. Ang hirap Pang siguro. ano ba, pang MMK Oo, ba? siguro hanggat sa umuwi, ang bigat sa dibdib, hanggat sa umuwi siguro iiyak ako para mailabas ko to. Tito Pogs, pinaiyak mo ko. Sorry. Hindi, ang hirap ng kwento, pang MMK din to. Pang MMK. Siguro, kung ipapasok to sa MMK, siguro anong title nito? Suka. Ay, hindi, joke. So, Ayan, ayan. kaya ngayon, nagpupursige ako para sa pamilya. Dahil kami na nga lang magkakapatid. Ayan. Kaya lahat, ginagawa ko. Ang bigat sa dibdib. Hindi ako makamove on. So, ayan, hanggang dito na lang, Tito Pogs. Maraming salamat. Short talk lang. Pero parang ang bigat sa dibdib. Pero parang worth it naman yung yung short talk namin. Nalaman ko yung kwento ng buhay niya, yung side niya na gano'n na hindi alam ng karamihan sa vlogging sa YouTube. So, ayan, maraming salamat Tito Pogs sa pag-share salamat din. ng story mo. Guys, supportahan natin si Tito Pogs. Ito yung kanyang YouTube channel, Tito Pogs TV. Tama Salamat, po. maraming Pogs salamat TV. po. And umorder na kayo ng suka. Kaya bumili kayo tapos ipamigay natin kung kanino nyo gustong Sukang bigyan. pinasarap. Yes, sukang pinasarap. Ano yung sukang pinakurat? Yung, May ganun ba? Oo, meron. May sukang pinakurat. Kaya lang, hindi ko pwedeng gamitin kasi meron meron may-ari. So, ano talaga yung brand, yung pinakurat? Kaya nasulatan na rin ako noon na parang idinidemanda ako. Kasi nung una, ginamit ko yung okay. pinakurat. Okay. So, nung sinulatan ako, pinagbawalan ako na gamitin. Para kasi siyang copyrighted. Ganun. So, sukang pinasarap. Sukang pinasarap. Sukang pinasarap, guys. Masarap siya. Order na kayo. So, ayan. Maraming Maraming salamat ulit kay Tito Pogs. Thank you, guys. Hanggang Salamat dito na din, lang salamat aking vlog. Bye-bye, guys. Thank you for watching. Ang bigat sa dibdib. Iiyak ko to. Bye!